Umuulan pa man din pero hindi nakaligtas sa sunog ang isang residential area sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Sa lakas ng apoy, umabot sa ika-4 na alarma ang sunog. Para bigyan tayo ng update live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, patuloy ang pag-ulan pero nakatulong ba yan para maapula ang sunog dyan? Jess, alam mo sa mga oras na ito, tumila na rin yung naranasang pag-uulan dito nga sa Mandaluyong City. At matapos nga ang halos 4 na oras ay itineklarang fire out, mag-aalas 4 ng hapon yung sunog dito sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Ayon sa BFP, umabot nga sa ika-4 na alarma yung sunog. Ibig sabihin yan, Jess, hindi bababa sa 6 na pong fire truck yung nagtulong-tulong sa pag-apula ng apoy. And kung makikita mo sa aking likuran, Jess, andito pa rin yung Mandaluyong CDRRMO, maging yung BFP na nagsasagawa ngayon ng mapping doon sa looban para nga masiguro yung kaligtasan ng mga residente. Nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Barangay Addition Hills kaninang tanghali. Pahirapan ang pag-apula ng mga bombero, lalo't masikip daw ang daan papunta sa loobang bahagi ng residential area. Kinailangan daw ng mga bombero na maglatag ng maraming hose ay papasok sa mga iskinita. Mabilis din daw na kumalat ang apoy dahil pawang gawa sa light materials ang mga bahay. Sumabay pa raw dyan ang malakas na hangin. Ayon sa BFP, nasa higit 200 bahay ang natupok ng apoy kung saan daan-daang pamilya ang nasunugan. Ilang pamilya yung hinakot na yung mga mahahalagang bagay na pwede nilang mahakot mula sa mga bahay nila. Maging sila, pahirapan din yung paghakot ng kanilang mga gamit dahil makipot nga yung daanan papunta doon sa nasusunog na mga bahay. Bandang 12:49 ng tanghali nang itinaas sa 4th alarm ang sunog. Dahil nga riyan, higit 6 na pong fire truck volunteers ang tumulong na rin sa BFP at rumisponde. Patuloy pa namang inaalam ang pinagmulan ng sunog. Jess, alam mo, ayon nga sa BFP, wala namang naitalang nasawian dito nga sa nangyaring sunog. Pero may 3 nasaktan, kabilang na riyan yung isang senior citizen na nahirapan daw huminga dahil din sa kapal ng usok. And may 2 ring nagtamo ng sugat at paso dahil nga dito sa nangyaring sunog. And tinatayang aabot sa 3.3 million pesos yung halaga ng pinsala. And isa pa, sa paalala rin ng BFP sa mga residente ay always na i-check yung mga nakasaksak na mga appliance, lalo na kung aalis ng bahay. And yung mga kandila ay siguraduhing nakapatay. Ngayon naman, Jess, doon sa mga apektadong residente, may inilaan na rin ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong na evacuation center para nga dito sa mga apektadong residente. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo, Jess. Nagbabalita live mula sa Mandaluyong. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.